Ito at aming gagawin ang kailangan natin upang magamit ito ng tama. Parating na sa bansa ang battery ng Indian-made BrahMos missiles. Isang taon ito matapos doon sa bansa ang unang battery nito, Abril noong nakaraang taon. BrahMos ay isang supersonic cruise missile na magkatuwang na binuo ng India at Russia. Kilala ito bilang pinakamabilis at pinakamalakas na cruise missile sa mundo. May bilis itong 2.8 Mach o doble hanggang 3 beses ang bilis sa speed of sound at kayang marating ang target sa layong 290 hanggang 400 kilometers. Noong 2022, lumagda ang Pilipinas at India sa 18.9 billion pesos deal para sa 3 batteries ng BrahMos. Ayon sa US Marine Corps, ang BrahMos at Nemesis ng Estados Unidos ay mayroong pagkakahalintulad ang kakayahan. Gagamitin ito ng US Marine Corps sa nagpapatuloy na balikatan exercise. The Armed Forces of the Philippines has recently acquired the BrahMos Coastal Defense Cruise Missile System, and the Nemesis is a similar capability. So as we're working to ensure our interoperability, I think it's natural that we would bring a like capability to exercise alongside the Armed Forces of the Philippines. I agree because we are also looking at the capabilities that we do not have, we did not have before. So with the presence of the Nemesis, we are also intending to train that in conjunction with the BrahMos, with our BrahMos system. Samantala, sinabi naman ni Secretary Teodoro na ang pamahalaan ng China ang tunay na nagpapakita ng xenophobia at hindi ang Pilipinas. I will say without hesitation that they are the main cause of xenophobia. Plus, their Intelligence Act of 2017, which mandates every Chinese national to be an intelligence operative of the Ministry of State Security. Sabi ng kalihim, ang pamahalaan mismo ng China ang may gawa nito at kaya ang resulta nito ang kawalan ng tiwala ng tao sa mga Chinese na hindi naman dapat aniya mangyari. Nag-ugat ito sa paratang ng China na nagpapalaganap ang Pilipinas ng anti-China sentiment dahil sa mga pambabatikos ng Pilipinas sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. I think there is, if ever there is xenophobia, gawa ng overreach ng Chinese Communist Party at Xi Jinping. Hindi lamang sa buong mundo, kung hindi taong bayan nila mismo. Kaya ito ay nagiging resulta nito ang pagwawala ng tiwala ng tao sa common Chinese person na hindi naman dapat. Nag-courtesy visit at nagkaroon ng pagkikipagpulong si Indonesian Defense Minister Shaferi Shamshadi kay Secretary Teodoro. Kasama nito ang commander ng Indonesian National Armed Forces na si General Agus Sofianto. Ilan sa kanilang napag-usapan ang pagpapatibay ng depensa ng dalawang bansa, ASEAN Solidarity, Trilateral Agreement kasama ang Malaysia at Disaster Response. Pinagtibay namin ang paglalalim ng kooperasyon ng Defense Department at ang ating sandatahang lakas. Lalo-lalo na sa Defense Industry Cooperation, sa ASEAN Solidarity, at pangatlo sa trilateral arrangement natin ng Malaysia sa ating southern boundary. At pang-apat, pinaka-importante dahil halos pareho ang mga hamon na hinaharap natin sa climate change, joint climate change response and enhancement, katulad ng nung nangyari yung baha sa Bicol, nagpadala sila ng helicopter dito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.